Pabagsak na inilapag ni Abigail ang mga baso sa tray. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yon. Gigil na usal niya. Akala niya natutuwa ako sa kanya? Senyorita, may kaaway po ba kayo? Tanong ni Aling Susan, ang katulong nilang nakatalaga sa kusina. Pilit siyang ngumiti. Wala po. Ako na rin po ang magtitimpla ng juice. Huwag na po, senyorita. Baka kasi mabasag pa ninyo ang pitsil. Kami na po ang mag-aasikaso dito. Bumalik na lang po kayo sa mga bisita ninyo. Mamaya na lang po. After all, hindi naman mapapansin ng mga ito na wala na siya doon. Maybe, all of them had set their eyes on Kevin. Baka tuloy na rin kalimutan ng mga ito ang agenda ng meeting nila. Good morning. Bati ni Kevin at pumasok ng kusina. Ay, good morning po Sir Kevin. Tuwang-tuwang bati ni Aling Susan. Kilala na nito si Kevin dahil sa dalas nitong dumalaw sa bahay. Dito po ba kayo manananghalian? Kung iimbitahan ako ni Abigail. Tumikim siya para ibahin ang usapan. Mukhang naliligaw ka yata. Ipinasusundukan nila Rachel. Baka mamiss mo ang meeting. Saad ni Kevin kay Abigail. I'm sure hindi nila ako namimiss dahil nandun ka naman. Maasidong reply ni Abigail. Nakita ko sa sala ang bulaklak. I'm glad you like them. Kulat na itong hinarap. Ikaw ang nagpadala? Nang tumango ito ay nasira ang ilusyon niya. Ito ang kahuli-hulihang tao na aasahan niyang magbibigay sa kanya ng bulaklak. Malayo sa karakter nito. Tinanong ko si Rachel kung anong paborito mong bulaklak. Ang taksil niyang kaibigan. At ang kapalit ay aattend si Kevin sa meeting para makahatak ng iba pang miyembro. Nakakakilig naman ang ginawa ninyo, Sir Kevin, sabi ni Aling Susan. Gustong-gusto po talaga ni Senyorita Abigail. Ngayon ko lang siya nakitang natawa na may nagbigay sa kanya ng bulaklak. Lalong sumakit ang ulo niya. Isa pang sulsulera. Kaya lumalakas ang loob ni Kevin, baka akala niya ay natutuwa siya rito. Pinalakihan niya ng mata si Kevin. Mag-usap tayo, mariin niyang sabi at inutusan itong sundan siya sa library. Hindi maipinta ang mukha niya nang dalawa na lang sila sa silid. Anong problema? Tanong nito. I thought you liked the flowers. I like the flowers, but I don't like the one who gave them. Bakit ko ba nagpadala ng bulaklak sa akin? Dapat lang sigurong bigyan ko ng bulaklak ang babaeng pakakasalan ko. Sarkastiko siyang ngumiti. Are you courting me? Dahil kung liligawan mo ako, I can assure you na hindi kita sasagutin. It is just a big joke, right? Kevin Rosales courting a girl? Aniya at humalaklak ng nakakainsulto. Hindi niya ito ma-imagine na manliligaw ng babae. Not in a million years. Then, stop laughing because I'm not going to hurt you. Seryoso nitong sabi. He looked a bit mad. Pero natural lang yon dahil hindi ito palangiti. Bakit binigyan mo ko ng bulaklak? Lumapit ito sa kanya. His nearness made her breathless. Then, he held her chin. I want to ask you out on a date. Saad ni Kevin. Yun lang ba ang gusto nito? Nagpapatawa ito kung iniisip nitong sasama siya rito dahil lang binigyan siya nito ng paborito ng bulaklak. And, he was not fit to be romantic. Hindi ganoon kadaling baguhin ang impresyon niya rito. Inirapan niya ito at lumayo dito. Ayoko nga baka isipin pa ng mga tao na boyfriend kita. That is the main purpose, Abigail. Para isipin ng mga tao na boyfriend mo ako. Para hindi na sila magtaka kapag nag-decide na tayong magpakasal. Sumilip siya sa bintana kung saan tanaw ang mga kagrupo niya na nagmi-meeting. Some of them are slacking off. Mga nakatingin sa bahay at hinihintay ang pagbabalik ni Kevin. Let me give you a piece of advice. Bakit hindi na lang isa sa mga babaeng nasa labas ang i-date at pakasalan mo? Some of them would be perfect as politician's wife. Umiling si Kevin. No,
They would only make things complicated. She knew the answer. Malabo itong ma-in-love. Isa yung bagay na kahit sa ilusyon niya ay hindi nito kayang ibigay. At kung in love dito ang babaeng pakakasalan, mahihirapan na itong i-dispatcha ang babae kapag hindi na nito kailangan. Too much emotional involvement would make it harder for him. But I can give you what you want either, Kevin. I don't want to go through this pseudo courtship. I don't want to give people the illusion of romance. I don't want to marry you. Kahit pa siguro bigyan mo ko ng 1,000 bulaklak. You'll be my wife and you can't do anything about it. Bumiti siya. Hanga talaga siya sa kumpiyansa nito. Pretty confident, huh? Let's see who will win, Kevin. Abigail, saglit lang akong nawala kung ano-ano ng kalokohan ang ginagawa mo. Sermon agad ni Tito Harold pagdating nito sa ancestral house sa Mindoro. May inaasikaso itong negosyo sa Manila kaya minsan sa 1 linggo na lang itong dumalaw sa kanya. Kaya nagtaka siya kung bakit bigla itong napasugod. Nagtataka siyang tumigil sa pagbabasa ng libro at tumayo. Ano pa ang problema, Tito? Kadarating lang nito ay high blood na agad ito. Harold, mamaya na yan. Mahinahong saway ni Tita Berna dito. Hindi. Mabuti nang magkalinuman kami. Ibinalik muli nito ang atensyon sa kanya. Nilaman ko na tinanggihan mong makipag-date kay Kevin. Gumagawa na siya ng paraan para mapalapit sa'yo, pero tinatabay mo pa rin siya. Ayoko sa kanya, Tito. Angal niya. Hindi niya naisip na magsusumbong si Kevin sa Tito Harold niya. Humana pa talaga ito ng kakampi. Si Daniel ba ang gusto mo, Iha? Tanong ni Tita Berna. Mukha namang mabait siyang bata. Maiintindihan ko kung gusto mo siya. Hindi sapat ang kayamanan ni Daniel para bayaran ang pagkakautang ng pamilya natin kay Kevin. Isa lang siyang pipitsuging vice mayor. Kumontra ni Tito Harold. Huwag ninyong pagsalitaan ng ganyan si Daniel. Babala niya. Gusto mo ba siya? You are missing the point, Tito. Hindi ko ipagbibili ang sarili ko kahit kanino. Lalo na kay Kevin. At kahit na magustuhan ko man si Daniel at magdesisyon akong magpakasal sa kanya, hindi yun para pabayaran sa kanya ang utang natin. She means it. Anong Tita Berna niya. And when she says no, you can force her to say otherwise. At papayag kang pulutin din sa kalye? Tanong ni Tito Harold kay Tita Berna. Napailing si Tita Berna. We have no choice. We have to ask Krisha to come back. Sa palagay ko, siya lang ang makakatulong sa atin. No. Mas gusto ko pang doon na lang siya sa Africa kaysa bumalik siya rito sa Pilipinas. Mariing tutol ni Tito Harold sa pagbabalik ng nag-iisa nitong anak na si Krisha. It has been years. Matagal nang patay si Rainier Meneses. It is about time that she comes back here. Wala na tayong dapat ikatakot. Matanda ng 3 taon kay Abigail ang pinsang si Krisha. Isa itong volunteer doctor sa mga fourth world countries tulad ng mga bansa sa Africa at Latin America. Ngayon ay nasa Kenya ito upang tulungan ang mga biktima ng AIDS. 12 taon na ang nakaraan nang mangyari ang isang malagim na trahedya. Namatay ang nag-iisang kapatid ni Krisha na si Louie, but she fell in love with the other brother of the man who killed Louie, si Rainier Meneses, ang pinaghigantihan ng mga kaibigan ni Louie. But Krisha blamed herself for Rainier's death. Rainier died hating her, at hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-recover si Krisha. You were right, Berna. Patangutang yung sabi ni Harold. Sa wakas, maaari nang maging normal ang buhay ni Krisha. Mabuting tao si Kevin. Nakakalimutan na rin ni Krisha ang kapatid ng mamamatay tao na yun. Naalarma siya sa pinatutunguhan ng usapan. Wait, pauuwiin niyo si Ate Krisha para ipakasal kay Kevin? Saad ni Abigail. That is the only way, Iha. Sabi ni Tita Berna. Parang hindi ito natatakot sa maaaring kabagsakan ni Krisha. Gusto kong magkaroon ng bagong direksyon ang buhay ng anak ko. At
Panahon na rin para gampanan ni Krisha ang responsibilidad niya sa pamilya. Paliwanag ni Tito Harold. Mas bata ka kay Krisha. Dapat siya muna ang kinausap namin tungkol dito at hindi ikaw. Lalo siyang natakot. Mas masama pa ang naging sitwasyon dahil sa pagtutol niya. Napahamak ang pinsan niya. Tito, I take back what I said a while ago. What? Nagtataka nitong tanong. Ako na lang ang ipakasal ninyo kay Kevin. She could handle Kevin better. Krisha was still fragile, and she was malleable. Mula nang mamatay ang dati nitong nobyo, naging sunod-sunuran na ito sa gusto ng ibang tao. Daig pa nito ang manikang ni Susie. Parang wala na itong dahilang mabuhay. Miserable na nga ito. Magiging impyerno pa ang buhay nito kay Kevin. Kailangan nito ng isang lalaking magmamahal dito at hindi ng isang manggagamit. Too late, Abigail. You are way too late. Harold said with a grave face. You gave me a good idea. I don't have intentions to take it back. Thanks for refusing a while ago. I really appreciate it. Tito, you can't allow this to happen to your own daughter. Tutol niya. This is for the best. Kiit naman ni Tita Berna na parang wala na rin itong pakialam kung ano ang maaaring sabitin ng nag-iisang anak. Parang sasabog ang dibdib niya sa galit nung umalis sa sala at nagkulong sa sariling kwarto. Lalong nagulo ang pamilya niya dahil sa kapritsyo ng Kevin na yun. Alas 5 pa lang ng hapon ay inaandok na si Abigail. 2 araw na siyang walang tulog dahil sa galing siya sa Mindoro. Inaayos nila ang details ng livelihood program para sa mga kababaihan sa Mindoro. Sila kasi ng mami niya ang nagsuggest ng project na yun at tumulong na rin ang ibang kababaihang politiko at ang asawa at ng anak ng iba pang mga nanunungkulan sa lalawigan. Kailangan na niyang bumalik sa Manila dahil kailangan niyang humanap ng trabaho. She had a diploma in social work and a degree in political science na pareho niyang kinuha sa UP. With a little patience, she could land a job. Nagtaka siya nang mapansing marami nakakalat na bagahe sa sala. Nanang Karen, kanina po ang mga to? Tanong niya sa isa sa mga katulong na nagbubuhat ng maleta upang iakyat sa hagdanan. Hindi po ba ninyo alam, ma'am? Dumating na po si Senyorita Krisha kagabi. Kwento nito. Ha? Nasaan siya? Nasa kwarto po niya at nagpapahinga. Gusto po ba ninyong magmerienda? Pakiakyat na lang po sa kwarto ni Ate Krisha. Salamat, aniya at dali-daling umakyat sa hagdanan. Sunod-sunod ang ginawa niyang katok sa pinto. Kinukusot pa ni Krisha ang mga mata nang buksan niya ang pinto. Ano yun? Ate Krisha! Tuwang-tuwa niyang sabi at niyakap ito. Nawala ang antok ni Krisha. Aba, Abigail, dalagang-dalaga ka na. Puna nito. Kumunot ang noo niya. 25 na kaya ako. Parang hindi mo nakikita sa mga pictures na ipinapadala ko sa email mo. Palibhasa ay 15 pa lang siya nung huli silang magkita. Dumalaw siya sa States noon at nagsisimula na itong mag-take up ng medicine. Kahit nang badalang magkita ay may komunikasyon naman silang dalawa. Iba ang nasa picture at iba ang sa personal. So, may boyfriend ka na ba? Kumusta yung kinikwenta mo sa aking manliligaw mo? What's his name again? Saglit itong nag-isip. Ah, Daniel. He is just a friend. Wala pa akong balak mag-boyfriend. How about you? Bakit bigla kang umuwi ng Pilipinas? Pinauwi ako ni Papa. I am getting married. Nawala ang ngiti niya sa labi. Oh no. Don't tell me. You will marry that pathetic jerk? Tukoy niya kay Kevin. Malungkot itong tumango. Kinausap na ako ni Papa at pumayag na ako. Nag-aalala niyang hinawakan ang kamay nito. Bakit pumayag? Do you have a death wish? Marrying him is worse than suicide. Pilit itong ngumiti. I already have a death wish for 12 years now. You still love Rainier, right? Tukoy niya sa namatay nitong nobyo.
Mula nang mamatay si Rainier, parang wala na itong ganang mabuhay. Hindi naman mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Then, don't marry Kevin if you're not up to it. Tuhumbinsin ito. Go back to Africa. Yun naman ang gusto mo, diba? Our family needs me. I already gave my parents enough heartache. Hindi pa rin sila nakaka-recover sa magkamatay ni Lolo Elmer, ng parents mo at maging kay Kuya Louie. Tapos, mawawala pa sa atin ang kayamanan ng pamilya. Pwede tayong umisip ng ibang paraan. Kung may iba pa sanang paraan. Casual nitong sabi na parang hindi natatakot sa maaaring mangyari bukas. I care for you, Ate Krisha. You don't have to sacrifice yourself. Tumawa ito ng pagak. You know what I want? I want to die. Wala na akong rason para mabuhay mula nang mawala si Rainier. Kaya, mas mabuti pang magkaroon ako ng silbi. Niyakap na ito. I'm sorry. Kung may magagawa lang sana ako para sa'yo. Pero nakatali rin ang kamay niya. Tama siya ng hinala. Walang lakas si Krisha para tumutol. Parang isa lang itong dahon na tinatangay ng hangin. Pero hindi siya papayag na magdusa ito kay Kevin. Abigail double-checked the reminders on her phone. Nakalagay doon ang lahat ng number ng mga kaibigan niya na kailangan niya kausapin pagkatapos ng meeting niya para sa umagang yun. Dahil baka pagkatapos yun, tuluyan na siyang pulutin sa kalye. Good morning, Miss Gomez. Am I late? Nawala ang atensyon niya sa mga nakasulat sa cellphone at inangat ang tingin kay Kevin. For a moment, she was rendered speechless. Kung wala lang sana itong political ambition, noon pa sana siya pumayag na magpakasal dito. Nobody could compete with his looks. Hindi niya maikakailang malakas ang aura nito. Damn na! Hindi niya ito dapat na iniilusyon. Kahit na ayaw niya rito, ikakasal pa rin ito sa pinsan niya. Kaya dapat siyang mainis dito at hindi maakit. No, I am just a bit early. What would you like to have? Tinawagan ako ng Uncle Harold mo kahapon. He invited me for dinner tonight. That's the reason why I decided to meet you today. His face became more businesslike all of a sudden. So, tell me, pumayag ka na bang magpakasal sa akin? Are you here to settle the terms? May gusto ka pa bang idagdag sa kondisyon? No, I won't be your future bride. Si Ate Krisha ang ipapakasal nila sa'yo. Good. Anitong parang nakahinga ng maluwag. Harold told me that she's very docile. I think she's easier to deal with and she's not as stubborn as you are. Nandito ako para makiusap sa'yo na wag mo nang ituloy ang kasal. Pakisuyo ni Abigail. He idly drummed his fingers on the table as he looked at her. Are you really willing to beg? Gusto mo bang lumuhod ako sa'yo? Pagmamakaawa ni Abigail. Gagawin niya ang lahat para lang wag nitong pakasalan si Krisha. Itinaas nito ang isang kamay. You don't have to. Hindi bagay sa'yo. It will ruin your image, my haughty princess. At wala akong balak pagbigyan ka. Kevin, please! Mariin niyang pakiusap. In love pa rin si Ate Krisha sa boyfriend niya. Alam ko, hindi siya tututuloy sakaling magpakasal sa'yo. But, she will always love Rainier kahit ilang taon na siyang patay. Kung pagbibigyan man kita, saan ka hahanap ng ipambabayad sa utang ninyo? Aminado mismo ang Uncle Harold mo na hindi niya kayang magbayad. Due to his economic crisis, his new business isn't doing well. A friend told me about a job opening in Afghanistan. Umangat ang gilid ng labi nito as he found himself amused. Afghanistan? A non-government organization who will help train Afghan women for their livelihood. May background siya doon bilang anak ng isang dating politiko. Isama pa ang kursong tinapos niya at diploma sa social work. At tiniyak ng kaibigan niya na malaki ang sweldo. In a few months, unti-unti ka namin mababayaran. And if your plan fails, marami akong trabahong pwedeng pasukan. I am willing to work and
I will pay our debts even if I have to marry an oil sheik. Why marry an oil sheik when you can marry me? Because an oil sheik won't marry me for his political ambition. And because I have a political will, that will make me so detestable? Look, sa loob ng ilang taon, malinis ang record ng pamilya ko pagdating sa politika. Kahit mismong kalaban namin, walang maibatong putik sa amin. And I won't allow someone like you to taint our name. At ano sa palagay mong gagawin ko sa gobyerno? I am not corrupt. Hindi ko kailangan ng pera. With my business, kaya kong kumita. Huwag mong sabihin gusto mong maglingkod sa bayan kaya mo gustong pumasok sa politika. Sarkastiko niyang sabi. Malayo sa itsura nito. Kasama na yun sa gusto kong mangyari. But I also want the power. Why? Tanong niya nung makita ang apoy sa mga mata nito. Hindi ako papayag na tawaging mahina. And I also want to defend those who need me. That may sound fake, but that is what I really want. She wanted to ask him a lot of questions. Hindi niya maintindihan, ngunit nakita niya ang vulnerability sa mga mata nito. You don't need to marry an oil sheik. I will marry your cousin. But she's still in love with her ex-boyfriend. Kiit niya. So, you don't mind? His expression remained cold and businesslike. I won't stop her from loving her ex-boyfriend. She will be my wife in name only. Wala na sa jurisdiction ko kung ano man ang nararamdaman niya. She doesn't love you. She doesn't have to love me. All she has to do is marry me. I'll protect her and she will be well provided. Mananatili sa inyo ang lahat ng kayamanan ng pamilya ninyo at wala akong hihinging kapalit sa kanya. Just her good reputation, her family's political credentials, and her fidelity. Natigagal siya. You were worse than I expected. Talagang wala itong pakialam sa pakakasalan nito kundi ang political background na maa-acquire sa pamilya niya. Are you sure you are a human? May puso ka ba? Saad ni Abigail. I am sorry, Abigail, but I don't have time for your barbs. He impatiently looked at his watch. We can continue our discussion some other time. I have a meeting at 12. How about we discuss it tonight during dinner? Naningkit ang mata niya. I am starting to hate you more, Kevin Rosales. Why don't you just welcome me to the family? No way. Opportunistic bastard. Mukhang wala na siyang magagawa. He was really determined to marry her cousin. I'm sorry I'm late, sabi ni Abigail at hinalikan sa pisngi si Keisha. Ito ang sumalubong sa kanya nang bumaba siya ng sasakyan. I thought you're not gonna arrive on time. Nito at sinabayan siya papuntang sala. Naroon na si Kevin kasama sina Harold at Verna at nagkukwentuhan. We are about to start the dinner without you, sabi ni Verna. I'm sorry, got trapped in traffic. Akala pa nga niya kanina ay naligaw siya dahil sa dami ng bodyguards ni Kevin na nakabantay sa labas. You changed your mind up to the last minute? Plano kasi niya na wag nang sumama sa dinner na yon, gaya ng sabi niya dito nang nakaraang inimbitahan ito nang sumalo sa kanila. Mamimiss mo kasi ako kapag hindi ako dumating. Malambing niyang sabi, pero ang totoo, ayaw niyang iwan ang pinsang si Krisha rito. Last night, Krisha had a bad dream about Rainier. So obvious na nakakaraan mula nang mawala ang nobyo nito, ngunit hanggang ngayon ay napapanaginipan pa rin niya ang pagkamatay nito. Kaya naman mas lalong gusto ni Abigail na alalayan ang kanyang pinsan. Dinner is ready, deklara ni Berna at sabay-sabay na silang pumunta sa dining hall. Nagpatuloy ang diskusyon sa negosyo at politika ni Harold at Kevin habang silang mga babae ay tahimik. Wala silang hilig sa ganoong topic. And she noticed that Krisha was quieter than before. Parang malalim ang isip nito. Invited kayong lahat sa Pandang Kitab Festival 2 weeks from now. Anunsyo ni Kevin. Para makita na rin ninyo ang resort ng family namin sa Mindoro.
Inaayos na kasi ang line-up ng partido para sa dadating na eleksyon. Ang aga naman yat ng kampanya ninyo. May 15 months pa bago ang eleksyon. Masyado yata kayo nagmamadali, sabi ni Berna. Excited lang siguro si Kevin. Tatawa-tawang sabi ni Harold. And besides, he also has the wedding to think about. Kaya, kailangan natin pumunta sa festival na yun para suportahan siya. I am sorry, I can't come, sabi ni Krisha at sumubo ng steak. Walang buhay ang mga mata nito. Her poor cousin. Mukhang lalala pa ito, lalo na't mapapadalas ang pagdikit-dikit nito kay Kevin. Baka hindi na ito marunong ngumiti kapag kasal na ito kay Kevin. Of course, Krisha is coming. Kiit naman ni Harold. Gaya ng dati, hindi nito binibigyan ng pagkakataon na kumontra ang sinuman. Sa halip na sumang-ayon, ay itinoon ni Krisha ang tingin kay Kevin. May charity medical mission ako sa Cordillera kasama ang ibang mga volunteer doctors. Sabihin mo sa mga kasamahan mo na hindi ka makakasama. Singit ni Harold. Kailangan ka ni Kevin sa tabi niya. Ano na lang ang sasabihin ng kapatido at kapamilya niya? Na ikaw mismong girlfriend niya ay wala doon. Nag-back out ang ibang kasamahan ko kaya hindi ako pwedeng nawala. Importante ang medical mission na yon dahil marami ang nag-e-expect ng tulong namin, lalo na ang mga cultural minorities. Paliwanag ni Krisha. Gusto itong palakpakan ni Abigail dahil ipinaglalaban nito ang gusto niya. Sino ba naman ang gustong sumama kay Kevin? Samantalang mas masaya naman talagang tumulong sa ibang tao. Ngumiti si Kevin. Isa sa mga matadalang na pagkakataon na nakikita niya ang ngiti nito. Kinabahan siya. Hindi magandang pakiramdam niya kapag gumingiti ito. Not that he looked sinister. He looked gorgeous and she hated it. Sasabihin ko sa mga kapartido ko na hindi ka makakasama. Mas gusto kong ipagmalaki sa kanila na hindi makakarating ang future wife ko dahil abala ka sa pagtulong sa ibang tao. Kaysa naman tinalikuran mo ang mga nangangailangan dahil lang gusto mong magsaya. Matutuwa ang mga constituents ko. Naitirik niya ang mga mata at pinigil ang mapaungol. It was his political will again. Kung ano ang makabubuti sa standing nito bilang isang politiko, yun ang sinusuportahan nito. Her uncle was a tyrant, but Kevin was worse. Hindi niya ma-imagine na ganoon ang kababagsakan ni Krisha. Thank you for understanding, Kevin. I am sure that the festival can survive without me. Ihingi mo na lang ako ng sorry sa mama mo. Malambing na sabi ni Krisha. No problem. Basta makakabuti sa pangalan at reputasyon mo ang ginagawa mo, okay lang. Next time, doon naman kayo sa province namin mag-medical mission. Maraming mga kababayan natin ang nangangailangan ng medical attention, lalo na sa mga liblib na lugar. Sure, I will tell my colleagues. Politics, and more hypocrisy. Sinasakyan ni Kevin ang pagiging likas na matulungin ni Krisha. Well, her cousin would be the perfect politician's wife. Gumagawa man ito ng paraan para makawala kay Kevin, pero parang ginawan lang ito ng mas malaking hawla. Dahil sako pa rin ito ang kapangyarihan ng binata. Tumikim si Harold. Hindi yata ninyo na pag-uusapan kung kailan ang engagement party ninyo. Naiinip na ako. Gusto pa po namin makilala ni Krisha ang isa't isa. Sagot ni Kevin. Paano ninyo makikilala ang isa't isa kung hindi naman kayo nagkakasama? Tanong ni Berna. May punto si Berna. Kahit siya ay napapansin niya ang pag-iiwasan ng dalawa. Krisha never really cared about Kevin's personal life, gaya ng hindi pakikialam ni Kevin dito. Mas nakikilala ko si Krisha kapag nakikita ko kung paano siya tumulong sa ibang tao. Madali na lang ang ibang bagay kapag kasal na kami. Tama si Kevin, ma. Sang-ayon ni Krisha. Tumayo si Kevin. Paano? Aalis na po ako. May imimit pa po akong Chinese client sa Manila Hotel. Magkita tayo bago ka pumunta sa Singapore bukas.
Gusto ko ring makita ang resort mo, sabi ni Harold at kinamayan ito. Kung may mabubuo mong magandang relasyon, yun ay kay Harold at kay Kevin. But she doubted it if he could have a happy married life, at lalong wala silang magiging magandang relasyon bilang cousins-in-law. Siguro naman sasama si Tita Berna at si Abigail. Magalang na sabi ni Kevin. I can't, kontra ni Abigail. You are going to Afghanistan? That's why you can't come? Nakakunot noong tanong ni Kevin. Afghanistan? Bulalas ni Harold. At anong gagawin mo sa Afghanistan? Maybe she wanted to reform the bandits and the rebels? Saad ni Kevin. Matalim ang mata niyang tinitingnan si Kevin. Ipinaalala kasi nito ang plano niyang pagtatrabaho doon para lang mabayaran niya ang utang dito. What a joke! That's not funny. Aniya at tinalikuran ito. Of course, we are coming, narinig niyang sabi ni Berna. Nagkulong siya sa kwarto niya. Mula sa bintana, ay nakita niya si Krisha na inihatid si Kevin. Maya-maya pa, ay hinalikan ni Kevin si Krisha sa pisngi. Muntik na niyang iumpog ang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Oh my ass, Kevin, she whispered to herself. You make me hate you more. Lumabas siya ng kwarto para kausapin si Krisha. Eksakto na magpapasok ito sa kwarto nito. Yun bang pakakasalan mo? Walang man lang kabuhay-buhay humalik? Sa pisngi pa. Aniya at sinabu ang noo. Kevin knows where he stands. Marriage for convenience lang naman ang mangyayari sa amin. At hindi niya kailangan maging sweet sa akin kung wala namang audience. Sabi nito at pumasok ng kwarto. Sumunod siya rito. Kahit na, siya na yata ang pinakawalang kabuhay-buhay na lalaki na nakilala ko. Wala nga yatang emosyon ng lalaking yun. May testosterone ba siya? Tinaasan niya ito ng kilay nang kumunot ang noo nito. As if she was shocked by what she said. I mean, male hormones. Gwapo naman siya sabi ni Krisha. At least, hindi naman pala ganoon kamanhid ang pinsan niya. Makaka-recognize pa rin pala ito ng gorgeous na male species. Dumapa si Abigail sa kama at nakapangulong baba itong pinapanood ang pag-iimpake ng gamit na dadalhin nito sa charity mission sa Cordillera. Parang hindi siya na-attract sa babae. What if miyembro siya ng LGBT? Mahinang sabi ni Abigail sa pinsan niya. Kahit kailan ay wala pa siyang nabalita ang babaeng pinatulan nito kahit na marami ang naghahabol dito. Hindi niya alam kung bihikan nga ito o ang masama. Baka hindi babae ang tipo nito. Abigail? She uttered in shock. Hindi ito sanay na ganoon siyang magsalita. Bumangon siya at niyakap ang unan. Sorry pero hindi ko ma-imagine ang sarili ko na magpapakasal sa katulad niya. Wala yatang tumakbo sa isip niya kundi gumawa ng pera at ang mga plataporma niya. Matatagalan mo ba siya? Magkasundo kami, sagot nito. Just because of the rules, nag-compromise ang mga ito na walang pakialamanan sa gagawin ng isa't isa hanggat hindi ko nakasisira sa political career ni Kevin. That's just it. And Krisha agreed to a loveless marriage. Wala naman kasing mahalaga dito kundi ang medical practice nito at ang alaala ni Rainier. You don't love him. Paalaala niya rito. So what? Hindi ko naman siya pakakasalan kung buhay si Rainier. Napabuntong hininga siya. Rainier na naman. Kung bakit kasi ayaw mo siyang tanggalin dun sa isip mo, bakit mo nililimitahan ng kaligayahan mo sa isang taong patay na? Makulay pa ang mundo. Stop wallowing in pain. Ito siguro ang parusa sa akin dahil ipinahamak ko si Rainier. Malungkot nitong sabi. Sinisisi na naman ito ang sarili sa pagkamatay ng dating nobyo. Lumapit siya rito at tinignan ang malungkot nitong refleksyon sa salamin. Her cousin loved helping other people but she couldn't help herself. Every day, she lived in nightmare because of Rainier. Alam niya kung paano mawalan ng minamahal tulad ng pagkawala ng mga magulang niya. But it was more painful to blame oneself for the loss of a loved one. Pero mahal mo si Rainier.
Hindi mo kasalanan ang nangyari. Try to love Kevin. Malay mo, mag-work ang marriage niyo. Hindi na niya hinihingi na mapigil ang kasal. Naghihintay na lang siya sa isang himala. Wala namang bagay nang hindi nalulutas ng dahil sa pag-ibig. Yun ay kung matututong magmahal si Kevin. I can't. You know that I can't. I love Rainier. Hindi na babalik si Rainier. He is dead. Humarap ito sa kanya. And I am also as good as dead. Hay, Ate Krisha. Malungkot niyang usal, subalit wala naman siyang ibang pang masabi para pagaanin ang pakiramdam nito. She wished that she wouldn't go through the same pain of falling in love. Please like, subscribe, notify,